Come with me. Discover the beauty of Nasugbu. Come and experience the heart of Nasugbu, Batangas, where vibrant culture, timeless stories, and breathtaking landscapes come alive. Fiesta, fiesta de los toros, fiesta, fiesta de los toros, fiesta, fiesta de los toros, fiesta, fiesta de los toros. At the edge of land and sea, a timeless beauty unfolds. Nasugbu, Batangas, a place molded by nature, enriched by culture, and carried by the enduring spirit of its people. From golden horizons to stories yet to be told, this is a paradise that lives in the heart and soul of every Batangueño. Before Nasugbu became known for its beautiful beaches and scenic view, there was a town simple, peaceful, and full of stories. Simple lang ang buhay namin noon. Madalas kaming naliligo ng mga kapatid ko sa dagat. Life began here with the rhythm of the sea. Fishing, farming, and community built on hard work and unity. The dusty roads, the humble homes, and the smile of its people all tell the story of a town growing through time. In every old photograph lies the strength, resilience, and the heart of the people of Nasugbu. Nasugbu's name is believed to come from the Tagalog word sugbu, meaning to flow inward, referencing its coastal geography. Founded in 1808, it grew as a fishing and agricultural town, with early settlements forming around the poblasyon. So magandang tanghali po. Maaari niyo po ba munang ibahagi ang inyong pangalan, edad at trabaho? I'm Sarah K. V. Sobrevilla. I work here sa Nasugbu Tourism Office as Tourism Operations Officer 1. Okay po. So, sa una pong katanungan, ano po ang inyong nalalaman patungkol po sa pinagmulan ng Nasugbu at paano po kaya nagsimula ito? Before, ang bayan ng Nasugbu ay parte ng bayan ng Balayan. Dahil ang Balayan ang sentro noon ng Batangas Province. But since simula nung 1852, napahiwalay siya as isang municipality. Sa tingin niyo po, paano na ipapanatili ng mga taga Nasugbu ang kasaysayan at kultura po ng bayang ito? Simula naman, before pa naman yung mga pananakop ng Espanyol, ng Amerikano at ng mga Hapon, rich in culture na talaga ang bayan ng Nasugbu. So noong nagkaroon ng pananakop, nagkaroon sila ng influence sa mga kultura, sa kaugalian, etc. sa bayan ng Nasugbu. So simula noon, nadala-dala yon hanggang ngayon na yung mga practices hanggang ngayon nandito pa din. So sa side namin, sa tourism, napapanatili namin yon by means of cultural mapping. Meron kaming ongoing na cultural mapping na yun yung pagdodokumento
ng heritage kung anong merong dito sa Nasugbu. So kapag yun ay na-approve from NCCA, under NCCA siya, yun yung magiging instrument namin to protect the history and culture ng Nasugbu. Dako naman po tayo sa mga festivals po sa bayan ng Nasugbu. Maaari niyo po bang ikwento ang pinagmulan po ng Sugbuan Festival? Actually, ang festival dito sa Nasugbu ay Fiesta de los Toros. So, ayun ay madaming nagtatanong bakit Fiesta de los Toros, wala naman toro dito sa bayan ng Nasugbu. Ang festival kasi ay pwede siyang hanguin sa religion, sa culture, products, practices ng isang bayan. Yung sa bayan ng Nasugbu, ito ay kinuha sa religion. Dahil ang patron ng Nasugbu ay si San Francisco Javier na tiga Spain. Nasugbu's history continues to shape its identity, a town that honors its roots while embracing the future. Nasugbu played a pivotal role in World War II. January 31, 1945, Allied forces landed on its shores, making the beginning of the liberation of Southern Luzon. This event is commemorated by the Nasugbu Landing Monument. The three statues represent Lieutenant General Robert Eichelberger, led the U.S. Army's 24 Corps, one of the main forces in the liberation of Luzon. Major General Joseph Swing commanded the 11th Airborne Division, known for its daring landings and missions across southern Luzon. And Rear Admiral William Furchler headed the U.S. Navy's Western Landing Force, ensuring the success of the amphibious operations in Nasugbu. For the people of Nasugbu, the monument is more than just a marker. It is a reminder of the town's role in the nation's fight for freedom and the bravery of those who sacrificed their lives for peace. Here in Nasugbu Pavilion, the beauty of coastal life and community spirit come together. Once a simple structure, it has grown into a vibrant gathering place, a home for celebrations, local events, and everyday moments that bring people closer. Every visitor, whether a local or a tourist, finds comfort and joy in this space. A reminder that in Nasugbu, there is always a place for everyone. Nasugbu is home to brave men who shape our nation's history. One of them is General Juan Cailes, a proud son of Nasugbu, a hero of the Philippine Revolution and the Philippine-American War. The town also honors the courage of both Filipino and Allied forces during the Nasugbu Landing and Liberation Day of 1945, a moment that marked the town's place in the fight for freedom. One of its most treasured landmarks, the Old Church, a witness to centuries of faith and devotion. Generations have come here to pray, to give thanks, and to find peace. The sight of people walking on their knees towards the altar shows how deep the faith of the Nasugbu community truly is. This church is more than just a place of worship. It is a symbol of town's enduring belief and unity through time. Amelia Villa del Rey, 77 years. Ayun, matagal 1980 pa ako. Hindi ako taga rito, pero 1980 ako rito.
Kasi itong simbahan luma sa biyanan ko, kaya kami nangangasiwa. Kaya kami nagmamanis dito. Ito kami talaga nakalaan ng may nagwawalis. Basta mga anak ko tulong-tulong sila sa pag-arrange dito kasi wala naman kami permanenteng tauhan. Dahil mga anak ko, yung mga pinsan nila, tulong-tulong na lang sila dito. Mga ibang tao na tumutulong sa amin. Pag may mga okasyon, tulad ng pagka nagkaroon ng prosesyon, marami. Marami na mga mababait na tumutulong sa amin. Located in the serene part of Nasugbu stands the St. Javier Church, one of the town's most visited places of worship. Known for its peaceful atmosphere and stunning architecture, the church has become a spiritual home for many locals and visitors alike. The St. Javier Church is best known for its beautiful design and solemn environment, where everyone is welcome to reflect, to give thanks, and find peace. Church is more than just a landmark. It represents the living faith of the Nasugbu people, a place where hope, devotion, and tradition come together. Fiesta, Fiesta de los Toros. By celebrating the Fiesta de los Toros, the people of Nasugbu keep their traditions alive, honoring not just their history, but their unity and faith. These festivals remind everyone that behind the joy and color lies the heart of a community that never forgets its roots. To understand Nasugbu more deeply, we turn to voices rooted in experience and local knowledge. This segment shares reflections that reveals the town's heart, its history, its growth, and the pride that continues to shape its identity. In every dance, every cheer, and every burst of color, Fiesta de los Toros reminds us, tradition lives on. It's more than celebration. It's the heartbeat of Nasugbu, echoing unity, faith, and the enduring pride of its people. In every town, food tells a story, and in Nasugbu, that story is rich with flavor, tradition, and heart. From sweet treats to savory favorites, every bite reflects the land, the culture, and the hands that prepared them. These are more than just delicacies, they're a taste of Nasugbu's soul. In the heart of Nasugbu, one dish stands out for its rich flavor and deeper meaning, Pansit Balita. So, may special po bang kwento o pinagmulan kung bakit Pansit Balita ang tawag sa... Oo, nung bang araw, kakunti pa ang tao dito ng araw Mas pa saling-saling sabi niya, bakit tuwahan yung pansit malitang balita na masarap daw. Hindi nga lahat pinagmula daw. Hindi yun, nilagawa na ang ginawa ng tatay ko. Kumuha na sa BTI na ko para magpagkaroon. Panahon tayo ng panghapon. Sabi ka ng nanay, ng tatay, siya nagluluto ng pansit. Ay, nung una, hindi pa masarap. Sabi nga ng nanay, baka hindi maubos. Ay, madami kami magkakapatid dito. Sabi, hindi, mga anak mo kakain. Sabi gano'n. O, yun. Dapat nung siguro mga 1951 nagkaroon ng pangalan. Anong panang hapon, hindi sila tumigil ang pagtitinda. Kahit yung panahon ng hapon. Sa ngayon po, sino po yung nakamana sa inyo ng... Yung ay pamangkin. Siya po? Yung pamangkin ko, marunong sila magluto. Hindi ako lang malakas pa naman. Hindi ako kunang tinutulungan na lang ako. Ayaw ko naman na walang gawa. Kung may kahit paano, hindi pa ako alisan yun. Alam ko pa lahat, alam ko pang lahat. Malinaw pa ang aking isip. Kaya gusto ko gawa, para hindi ako nagagawa. Yung araw nga, nung matapatapa kami, nalalaan ang looban. Wala nang nilinis diyan.
Magaling tuto. Yung pansit, nagsimula yan sa piso tuto, piso. Pag ikaw may piso, makakakain ka na. Oh. 50 centimos ang pansit. Centimos siya, centavos. 30 centimos yung minudo. Bis ang kanin. Piso bricks ka pa. Piso lang tuto, piso. Kaya pagka kami nakabenta ng 60 pesos sa matapon, ang galing na. Ang galing na. Ay, 2 beses kami nasunugan. Kaya kami hindi makaahon-ahon. Ay, 1962, nasulog ng palengke. Nasunugan kami. Tapos, uuwi na sana kami dito dahil may bahay naman kami sa diya. Sabi ng nanay ko siya, sa 1981, ay bansi na sunog uli. Sinunog ba naman lukuluko yung kanyang bahay? Ay di na sunog pati ang buong palengke, pati ari-ari. Pati yung kami, nandun pa kami sa labas nandun pa kami. Nasunugan din kami. Panibago na naman pundar. Kahirap-hirap na nasunugan. Kaya ako ingat na ingat sa apoy, kaya doon ako nagluluto sa kahoy. Since 1951, it has been more than just a local favorite. It's a symbol of togetherness, tradition, and the simple joys shared around the table. With every strand and every bite, Pansit Balita tells a story only Nasugbu can serve. So guys, buksan na natin. Init siya. Wow! Ang bigay. Lagyan nyo muna ng mga, Lagyan natin ng kalamansi. kalamansi muna, guys. Guys, anong balita? Pansit Balita! Since 1946, Halo-Halo ni Siling has been a sweet part of Nasugbu's story. Cool, colorful, and unforgettable. More than just a dessert, it's a tradition layered with memories, flavor, and the warmth of generation. With every scoop, locals and visitors alike taste a legacy that continues to bring joy one glass at a time. From 1946 to today, Halo-Halo ni Siling remains a sweet reminder of Nasugbu's warmth and tradition. With every glass served, it continues to bring generations together. One scoop, one smile, and one story at a time. For over 5 decades, Kainan sa Dalampasigan has been a beloved destination for authentic Filipino dining in Nasugbu. Surrounded by lush gardens and coastal charm, it offers more than just meals. It serves tradition, warmth, and the timeless flavors of Batangas. Ako po si Randy Lucas, tubong Nasugbu, Batangas. Noong early 70s po kasi, uso pa yung pilota. Pinatayuan ng grandfather ko ng pilota court. Tapos habang naglalaro sila, syempre pinapakain po ng lola ko na magaling magluto. Tapos doon ako nag-start kasi habang kumakain sila, nasarapan sila sa luto ng lola ko. Hanggang sa yung iba, nagtatanong na baka pwedeng kahit hindi naglalaro, kumain. So yun na po, nagsimula akong kami sa taas. Ang mga capacity lang po doon, if I'm not mistaken, para mga 30 persons lang po sa taas ng pilota court. Tapos hanggang sa lumaki na po, tapos may nag-request po kasing isang malaking pamilya dito sa Nasugbu na mag-golden wedding anniversary sila. Parang 1,000 heads po yun So napilitan po kami magpagawa ng malaking restaurant dito ngayon. Nag-start po ito 1973. So bali po kayo ay
third generation Opo, owner? apo na po ako. Apo na. Ano po. So bilang third generation owner, ano po yung mga kumbaga ginagawa nyo para masustain yung legacy at kumbaga magtuloy-tuloy yung yung kasikatan ng kainan sa Dalampasigan? This is a family business. So, yung isa kong kapatid na babae, si Duan, siya po ang in charge sa, kasi F&B graduate po siya. So, siya ang in charge sa kitchen, tsaka mag-manage ng restaurant. Yung naman kapatid namin na babae, siya ang in charge sa financing namin. Tapos ako yung sa maintenance tsaka sa gardens namin. Ako nagme-maintain ng garden. Tapos ano usually sir mga customers nyo dito? Well, meron po, during weekdays po, karamihan ng customers namin dito are local customers, so mga taga-Nasugbu at mga karatig bayan. Pero during weekends po kasi, doon po pumapasok yung mga bakasyonista galing Manila, galing ibang bansa. Kasi alam niyo naman ang Nasugbu is known for mga beach resorts. So, dito sila kumakain. Well, kami po, nakilala po kami sa aming tanigi steak, yung amin pong binalot sa dahon, our baked tahong, sizzling squid po namin, crispy pata. Those are just some of the pagkain na talagang naging kilala po kami. Bukod sir sa sarap ng pagkain, ano pa yung mga dahilan kung bakit dinadayo kayo dito? Ang grandparents ko po, tsaka lalong-lalo ang aming nanay, si Normita Lucas, may hilig po siya kasi sa, if you notice, sa mga halaman. So yun yung talagang mine-maintain namin dito. Dahil ang mga tao tuwa sila, lalo na especially during nag-pandemic. Kasi na nga kami, open air kasi yung dito. So, very yung ambience. Close to nature yung ambience. Early last year, nagsimula na kami ng Airbnb namin. Sir, kasi yung Airbnb namin, makikita nyo kung yung rustic theme ng restaurant namin, yun yung in-apply namin dun sa Airbnb namin. Tapos yung talagang pinagmamalaki namin, of course, yung full service restaurant namin. For generations, kainan sa Dalampasigan was welcomed guests with the flavors and warmth of Nasugbu. It's more than a restaurant. It's a place where tradition is served, memories are made, and every meal feels like coming home. Beyond its rich culture and flavors, Nasugbu offers breathtaking destinations that captures the soul of Batangas. From serene sources to scenic peaks, each spot invites you to explore, to unwind, and connect with the beauty that defines this coastal gem. These are not just places, they're experiences waiting to be discovered. Off the coast of Nasugbu lies a place where meets the sea, Fortune Island. With its iconic Greek-inspired columns, dramatic cliffs, and crystal-clear waters. It's a destination that feels both timeless and surreal. Rising gently from the landscape of Nasugbu, Mount Kalamitan offers a journey that's both refreshing and rewarding. With its open trails, sweeping grasslands, and a summit that reveals the sea beyond its hills. It's a favorite for beginners and seasoned hikers alike. Here, every step is a chance to breathe, reflect, and reconnect with nature's quiet beauty. Once a simple open space at the heart of the town, Plaza de Rojas has long been a silent witness to Nasugbu's history. It served as a gathering place for the community, where people met, celebrated, and shared stories of everyday life. Today, Plaza de Rojas stands a symbol of progress and unity, a place where tradition meets change. Through the years, the plaza has transformed, with developments like the construction of the auditorium and other improvements that make it more vibrant and welcoming. Good morning po ate. Morning. Pwede niyo po bang i-share ano po yung pangalan niyo at ilang taon na po kayo? Ako si Roxanne Bello, 36 years old. Ako po si Shana Asia R. Valencia. Ako ay 11 years old at nag-aaral po ako sa Bilaran Elementary School. Ako po si Katrina B. Rodriguez, 18 years old. So, my name is Alexa Teres de Guzman Ariola and I just turned 18 years old. Ate, ano naman po yung pakiramdam mo kapag bumibisita ka dito sa Plaza de Rojas? Ang pakiramdam ko? Yes. Masaya. Gawa ng mga anak ko, masaya. Mga pamangkin ko, masaya. Masaya din kami. Dito sila naglalaro? Oo, nakakawala ng problema. Ganun, nakaka-relax. Ganun.
Masaya. Ang pakiramdam ko po pag pumupunta ako dito ay masaya po ako kasi mas lumawak po siya, may mas malaki po yung paglalaruan ko at saka yung pag-rollerblades ko. Sa akin pong masasabi, sa akin pong pakiramdam sa pagpunta ko po dito sa plaza ay ako po ay nagkakaroon po ng peace of mind kahit sa sandaling paggala lang po sa paikot-ikot dito sa plaza. Alam ko po na kapag ako'y pumupunta dito ay talagang very calming yung sa puso ko kahit sa pag-uwi. Pag napunta po ako ng plaza, masaya po ako kasi po marami pong nabubuong alaala. Kasi po, dito po lagi kami napunta pag nagagawa po ng mga school projects, activities, and isa pong memorya na naalala ko na masaya kasi nung nag-compete po kami ng street dance dito po sa Nasugbu East, nanalo po kami dito. Dito po ginanap sa may Plaza de Rojas. Yeah. Ate, ano naman po yung nakikita nyo pagbabago dito sa Plaza de Rojas? Marami. Kasi nung bata pa kami, tsaka nung ako'y dalaga pa, madilim dito. Tapos, hindi masyadong marami ang upuan, masukal. Pero ngayon, maraming ilaw, maganda, masaya. Maraming pinaglalaruan ng mga bata. Maraming pagbabago. Maganda ng naging pagbabago. Ang nakita ko pong pagbabago dito ay mas ligtas na po tsaka maayos yung playground at mas lumawak po yung Plaza de Rojas at mas aliwalas na po siya puntahan. Madami pong pagbabago sa plaza. Una na naman dito ay ang mga upuan, mga pailaw, mga kagaya po ng sa playground. Ito po ay nakakatulong sa mga bata sa paglalaro, sa pagbibigay ng oras at sa pamilya. Sa pagtulong po ng gawain ito, madami pong natutulungan para po makapagtambay. Kagaya na lang din po sa auditorium. Ito po ay nagagamit po sa pangkalahatan na kung ano man po ang magiging event ay pwede po ang gamitin ang auditorium. Marami po ako nakikitang improvements dito sa Plaza de Rojas, lalo na po yung oval nga po ba? Yung oval kasi po ano po siya, maganda po siya sa mga mahilig po mag-jogging. And ito pong yung sa may covered court po. Kasi po air condition po siya. So pag nanonood po ng mga basketballs or ligas ay hindi na po maiirita or maiiyamot ang mga nanonood kasi po mainit, ganun. So, it's really fascinating how Nasugbu improved these days. From nung childhood ako, nung pumisita ko dito, parang wala ko masyadong nakikitang ganito. And from TUI, medyo minimalist yung plaza namin. And na-surprise po ako sa ganda at sa lawak ng Nasugbu. Nakakatuwa naman po at dito kami nabibigyan ng oportunidad na gumawa ng mga project tulad lang para sa mga PATFIT. At marami kaming nakikita mga taong masasayang pumunta dito, lalo na paggabi. Marami ako nakikita dito nagja-jogging. Nakakatuwa naman talaga. Ate, ano naman po yung pinaka nagustuhan nyo dito sa lugar na to? Dalawang bagay. Ang una, nagkakaroon ako ng peace of mind dito. Pag napunta ako dito, nakikita ko yung mga estudyante na nagpa-practice ng kanilang mga sayaw, parang mga gagawin ba presentation sa school. Natutuwa ako kasi naalala ko yung kabataan ko. As padalawa, masaya ang mga anak ko, mga pamangkin ko. Nag-e-enjoy sila, libre pa. Salamat, Mayor, sa darating na eleksyon. Para po sa akin, maganda po ang naging experience ko dito sa plaza. Ito po ay nakakatulong sa amin mga aktibidad. Kung may pag-uusapan man, dito po kami nag-uusap-usap o nagtatagpo-tagpo. Maging sa naging favorite place ko po ay yung dito po sa likuran ko, kung nakikita nyo man, dito po yung pagja-jogging po sa umaga, sa madaling araw. Ito po ay nakakatulong sa ating pag-boost ng ating katawan. Madami po ang nag-exercise dito sa tuwing umaga, kaya po napakalaking tulong po ng improvement na nagawa dito sa plaza. Marami po akong experience dito sa plaza, lalo na po doon sa my red floor. Kasi po, ang experience po doon ay masaya kasi doon po kami laging
nagpa-practice nung sayaw nung time po na may street dance pa po kami. And yun na nga po, nabanggit ko na nga po, yung favorite spot ko po is doon po sa may red floor kasi po kahit yung mga school projects like dance, doon na din po kami nagpa-practice. So, the best experience dito sa plaza is yung getting together with friends and someone special sa'yo. After a tiring day sa ating campus, makakauwi talaga tayo ng masaya, lalo na simple lang na hangout dito sa plaza. Kahit street date lamang, konting huntahan, nakaka-overwhelm talaga kasi yung culture shock dahil first year student nga po kami. And gusto rin po sanang mayakag itong mga barkada ko na makisama sa mga jogging and exercise tuwing hapon dito sa plaza. And lagi na po ako tatambay dito because Nasugbu really brings out the beauty within. Yun lang po. Thank you! Good morning po. Pwede niyo po bang i-share sa amin ano po yung pangalan niyo and ano po yung trabaho niyo po dito sa Plaza de Rojas? And gaano na po kayo katagal dito? Good morning din sa iyo, Tutoy. Ako ay si Dory Rufo, dito sa taga Nasugbu. Kung ilang taon na ako dito? Yes. Medyo matagal na rin dahil mula nung umupo ang ating municipal mayor, doon ako nag-start. Office staff ako dito. Tapos nagwawalis din kami kasi marami kaming tagawalis dito sa plaza. Nagwawalis din ako. Yun. Ano naman po yung nakikita nyo pong malaking improvement dito po sa Plaza de Rojas? Napakalaki ng pagbabago di tulad noon. Napakasimple lang. Maganda naman siya pero simple. Tulad ngayon, nabago na ang ating auditorium, covered court. Tapos yung mga halaman, pinalitan na ng mas maganda. Malaking pagbabago. Ano po yung sa tingin yung magandang may offer po ng plaza nito sa mga tao? Sa tulad naming naglilingkod dito sa bayan natin, sa munisipyo, like halimbawa, mayroong taong gustong humingi ng schedule sa ating palaruan, covered court, lumalapit sila dito, pinaglilingkuran namin para bigyan ng permiso para sila ay makagamit sa playground. Ano po yung nakikita nyo pong future ng Plaza de Rojas? Napakaganda ng magiging future ng Plaza de Rojas kasi tulad ng sinabi ko, napakalaki ng pagbabago. Tulad ng auditorium, pagagandahin niya, magiging air condition na, tapos maraming dumarating na mga taga-iba't ibang lugar na dumadayo sa paglalaro dito, tinatanggap na namin. Ayun, napakalaki ng pagbabago dito sa Nasugbu. Plaza de Rojas continues to be more than just a public space. It's a place where memories are made and stories are shared. Through time and change, it remains the heart of Nasugbu, a reminder of town's unity, growth, and the simple joys that bring people together. At the center of Nasugbu's governance stands the Municipal Hall, the heart of leadership and public service in the town. Within these walls, dedicated men and women work hand in hand to ensure progress, peace, and development for every Nasugbueños. The Municipal Hall serves not only as an office of local government, but also a symbol of unity and responsibility, where decisions are made for the welfare of the community. In this part, we'll take a closer look inside and if given the opportunity, hear directly from the Mayor of Nasugbu about the town's ongoing projects, vision, and commitment to its people. Good afternoon po, Mayor. Meron lang po kaming konting katanungan po tungkol po sa Nasugbu. Ang unang katanungan po ay, ano po ang mga pangunahing proyekto o programa ng lokal na pamahalaan na sa tingin nyo ay nakapagpabago sa Nasugbu ngayon? Magandang hapon sa inyo lahat. Salamat sa inyong pagparito upang malaman ng iba nating kaalaman tungkol sa Nasugbu.
Ang local government ng Nasugbu ay ang naging pangunahing mga proyekto pamula ng 2004 ay ang mga farm-to-market roads. Gawa tayo naniniwala na kapag maraming magagandang daan, mas madaling magsipag ang mga tao, madaling madala mga produkto nila na tinagang pinaghirapan para sa kanilang kabuhayan. Kaya yun ang una natin sinagawa. Pangalawa ay ang edukasyon. Kapag ang ating local government ay may hiwalay na pondo para sa edukasyon. At yan ay nalalaan, kalimitan para sa mga gusali, yung classrooms, mga gamit ng school. Yan ay kasama sa real property tax natin. Pangatlo ay dito mga nahihingi natin ng tulong ng mga proyekto sa land bank sa ating pamahalang nasyonal tulad ng plaza, ng palengke, ng korte, ating playground sa Tala, sementeryo. Yan ay mga naibigay natin proyekto sa tulong ng iba. Salamat. Ang pangalawa naman po nating katanungan ay paano nyo po isinulong ang turismo dito sa Nasugbu upang mas makilala pa ito nationwide or internationally? Tayo may kaunti pang suliranin sa larangan ng turismo sapagkat kulang pa tayo sa magagandang amenities, mga first class na hotel. Subalit, ang local tourism natin ay maunlad naman. Yung mga Pilipino, mga kababayan natin, nakakarating dito sa Nasugbu ay marami-rami na rin. Pero yung mga foreign na tourist ay hindi mo kasi nalalaman o nalalaman nila na hindi ayon-ayon ang ating lugar. Gawa wala nga tayo mga first class na services. Ayun po, ang pangatlo naman po naming tanong ay bilang mayor po, ano po ang pinaka-challenging pero rewarding na bahagi ng inyong tungkulin sa paglilingkod sa mga nasubukan niyo po? Una doon ay di kailangan mapanatili natin ang ating pakikisama at pagtugon sa mga pangangailangan ng taga-Nasugbu sapagkat yan nakasalalay ang ating pamumuno, ang pagtitiwala ng bayan at pagtitiwala din natin sa ating mamamayan. So ito po, ang ating pong last question, Mayor, ay ano po ang inyong pangarap o long-term vision para po sa Nasugbu sa mga susunod na taon? Ang Nasugbu isang mapalad na bayan sapagkat nung ako'y nag-aaral na ibigay ko yan sa isa naming position paper na ang Nasugbu ay parang isang satellite city sapagkat bihira sa bayan ang may palaisdaan, may asinan, may tubuhan, may palayan, may dagat, may bundok, may mga ilog, at higit sa lahat, maraming tao dito nakakaintindi sa mga hanap buhay. At yan ay patuloy natin sinusubaybayan kahit medyo isang malaking problema ngayon ang pagsasagawa ng paglilinis at pag-aaruga sa ating basurahan. Subalit ako ay naniniwala na iyan pa rin ang magiging katayuan ng Nasugbu, isang magandang bayan sapagkat marami tayong natural resources. Yan po, maraming salamat po, Mayor, sa pagsagot sa aming questions. Thank you so much po. From its humble beginnings to the vibrant town it is today, Nasugbu continues to grow, full of stories, dreams, and proud people. In every street, every smile, and every wave of the sea, you can feel the heart of a community built on strength, faith, and unity. Nasugbu is more than just its beaches or its lands. It is a living story of resilience, culture, and progress. From its historic landmarks and colorful festivals to its hardworking farmers and hopeful youth, this town stands a symbol of harmony between its past and its future. So, if you seek a place of beauty, history, and heart, discover Nasugbu. Walk its shores, taste its delicacies, and meet its people. Because here, you don't just visit, you belong. This is Nasugbu, Batangas, a town of beauty, bravery, and boundless heart.